Good job. Wala naman pong nakakalam sa connection ko sa inyo, Mr. Esmeliente. Kailangan na natin magpunta ng kwarto. We have to plan things very, very carefully. Anong kalokohan to? At bakit naman ako magtitiwala sa inyo? Eh, mga multi-mayor kayo. Isisi natin na sa binong Alberto Watch na bombang pasasabugin. Maaaring magkaroon ng investigation kung kaya tatanungin ka. Eh, bakit naman mai-implicate ang grupo ko? Dahil kailangan nila ng scapegoat. Ngayon, kung tatanungin ka, magdrama ka na lang na kunyari hindi mo alam. Pero kung gusto mo magbigay pa rin ako ng impormasyon sa'yo, kailangan mo sasabihin may connection tayo, naiintindihan mo? Eh, anong kapalit ito? Ako ang hihingi ng kapalit. Di ba, Mr. Magalo, na kaibigan mo si Carlito? Gusto kong malaman kung nasan si Carlito ngayon. Ito po ang kwarto ni Mr. Valiente. Yun ba? Buksan mo na nga yung pinto. Sige. Ayaw niyang ipasabi sa'yo. Kapal din naman ang mukha mo. Alam mo, may kapalit lahat ng impormasyon na binibigay ko sa'yo. Si Rosa Camila ang tumulong sa akin para matawagan kita. Akala ko ba kung kadate mo? Anong ginagawa ng mga to dito? Para saan yun? Kala ko ba hindi na tayo papahalata pa? Siyempre naman, kailangan natin siyang iwanan ng konting palaisipan, hindi ba? Ka na. Mahul pa tayo. Saan yung kwarto ko? Okay. Nandito na sila. Kumakain. Nagpakilala lang ako. Okay. Akala ko kasi kinukulit ka rin itong si Rosa Camila tungkol sa kapatid ko. Oh, I almost forgot. Wala ka na nga palang restaurant, no? Sorry, ngayon na nag-sink in sa akin. Kaya pala sa ibang restaurant ka na kumakain. Lilipat na namin ang table. Hindi, dito tayo. Invite tayo ni Mr. Magalona. This is supposed to be our lunch date. Isa pa, di ba may asawa ka na? Boyfriend mo na ba siya? What do you care anyway? Eh, hindi naman pala eh. Halika na, Rosa Camila. How dare you? Excuse me, Miss Guadalupe Valiente. Tandaan mo, apo ka lang ng vice-president. Ako, apo ng presidente. I'm leaving. Sasama ka, hindi? Excuse me. Alam mo, bakit mo naman hinalikan yung Andres? Hindi mo naman kilala yung taong yun. Ay, ang kulit kasi ni Guada eh. Eh, di ba best friend mo dati yun? Ano ba nangyari at mukhang nahawa siya sa kagagahan ko? Paloma, hindi pa rin natin nakuha yung kailangan natin. Yun eh. Ay nako, I'm sure tatawagan ka niya. Paano mo naman nalaman? Dahil hihingin niya yung number ko sa'yo. Dahil nasarapan siya sa halik ko. Okay? Paloma, may asawa ka na. Madali magpaanan. Okay? Tara na. Sorry, Mr. Valiente. Meron bang pumasok dito sa kwarto namin para maglinis? Wala pa po. Gusto niyo magpatawag ako ng housekeeping? Hindi, okay lang. Never mind. Akala ko lang. Sige. 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 Updated ka na ba sa mga nangyaring bombahan? You know, the suspects are very interesting. You mean yung mga kinasangkutan ng mga apo ko?
Tsaka yung kaibigan nilang si Andres Magalona, kasama ng mga ibang leaders ng dating Alberto Watch. Yes. They will all be invited for questioning at the PNP office. Alam mo, pinasa ko na sa PNP para naman huwag masabing iwina-whitewash ko dahil... Romina, I hope the buck stops there. Leandro, maniwala ka sana na talagang katulad mo rin, wala akong kaalam-alam dyan sa nagsabugang mga bomba na yan. Talagang natakot din nila ako. Bakit naman kita pagbibintangan? You're my vice president. And besides, time is on your side. You're just a heartbeat away from the presidency. I wonder, ilan pa kayang heartbeats? Alam mo, bumagsak ng 20% ang stock exchange dahil sa coup rumor na yan. Ngayon naman, mga properties ni Tita Alicia ang pinagkakainitan nilang i-expose. Amanda, ang dami-dami ng masang galit kay President Montemayor. Ang mahirap nito, ang dami ko kasing nalalaman na hindi ko naman dapat malaman. Pero alam mo, Elaine, this is your fault dahil pinipikit mo ang mga mata mo sa mga bagay na ayaw mong makita. Excuse me, attorney. Alam mo, umaayaw lang ako sa mga bagay na hindi ko gusto. Whether you like it or not, you are involved in this grand design. Okay, wait. Please, wag na tayo mag-away-away, okay? Tama, hindi tayo dapat mag-away-away. Dahil kahit iba-iba ang mga posisyon natin, we should all set this aside for the sake of the President. Absolutely. Dahil ang ating center of attention, si President Montemayor, right? Ay, alam nyo kasi ang hirap sa inyo, nagpaputukoy ako ni Mami. Lumalaki tuloy ang ulo nila. Baka yan pa ikabagsak ni Daddy, no? As long as we have the military on our side and the church is not exactly against us, then we're okay. But wait. Umiiba na yata ang ihip ng hangin, Amanda. Alam mo, kung may way lang para malaman natin ang mga plano ni Tita Iluminada, then we can plan against them. Tik-tik ba sinasabi mo? Ako bahala dyan. Masaya ang Sentinels. Hindi sila mapagbibintangan sa coup attempts. Julius, we need the military now more than ever. Marami scapegoats dyan. Ay, nako. Ewan ko naman kasi kung bakit hindi pa nagsalita si Dr. Galvez bago siya napatay. Eh di sana ngayon alam na natin kung sino nagbayad sa kanya. I can limit the suspects to 3. Crisanta, Romina, Tomas. Crisanta just left for abroad for an extended vacation. May alam yun. Si Romina naman, nagdadrama-dramaan. Kunyari, wala siyang alam sa mga nangyayari. Si Tomas, suspiciously, has been cooperating beautifully with Daddy. Mami, tinuruan nga pala ako ni Attorney Asturias ng maraming bagay tungkol sa computer kanina. Kung gusto nyo, simulan ko na yung files dun sa mga 3 sinabi nyo. Oo, may existing files na yung mga yan. Kunin mo sa opisina ni Leandro, pero ikaw na ang mag-update. But start a new one, Amanda. Mukhang tumitigas na naman ang ulo ng babaeng yun eh. Paano nga pala si Paloma? Mukhang nagdududa na ako sa asawa kong yun eh. Well, binibigyan ka namin ng permiso ni Ernestina na gawin ko anong gusto mong gawin sa kanya. Wala kaming tinatago. Kami nga ang naghahanap ng nakatagong hustisya para sa bansa eh. That is why we are, here para makipag-cooperate sa lahat, para malaman naman kung sino talaga ang nasa likod ng lahat ng ito. Any more questions? Miss Valiente, paano niyo po hinaharap ang mga Handa kaso? naman po ang mga sagot ni na Mr. Magalon. Hindi sila handa. Talagang wala silang alam. Kaya lang ayoko na makisawsaw dyan. You're very magnanimous, Madam Vice President. Ngayong tapos na itong sarswela ng aking apo sa PNP, sisimulan ko na ang komedya ni Alicia sa iyong opisina. By the way, natanggap na pa ng opisina mo yung tape na pinadala galing sa opisina ko? Yes, Madam Vice President, at sinisiyasat namin ang lahat ng mga bahay na nandun. Good. Isang matinding hard evidence lang ang kailangan ko mula sa iyo, Alfonso, at kakasuhan ko yan si Alicia. Yan. My God, Alberto. Mga chemical components to na isang bomba, ah. Isang damo lang yan kada kaibigan. Pwede mong itago sa brief mo yan o kaya sa sapatos mo.
hindi ka na makakapapad dyan. Ngayon, bigyan mo ng kopya si Mami para unti-unti pwede niya ako padalingan dito. Akala ko ba nag-usap na tayo na magpapakatino ka? Akala ko ba nag-iisip kang tao? Bakit naman ako magpapakabulok dito? Sakaling may tago ko nga ito, anong gagawin mong base para sa mga bomba mo? Chewing gum. Palibasa kasi hindi ka palabas ng tao. Kung saka-saka na yung mga tanong mo, baka makalimutan ko pa yung pagkagawa ko sa'yo. Si Cruz ba at si Phoebe? Minaman man ang ba? Huwag kang mag-alala. Hindi sila nawawala sa paningin ko. Ibibigay ko yung vacation house ko sa kanila para doon sila magtago. Alberto, bakit hindi na lang natin sila pahuli? Dahil ang gusto ko, personal ko silang gantihan. Pagkatapos si Daddy, silang dalawa naman ang susunod. Dad, kung pwede, huwag niyo na lang pong ipagsabi kahit kanino. Alam niyo naman po, maraming taong may galit sa pamilya natin. Lalong-lalo na si Phoebe na hanggang ngayon malaya pa. Saan mo talaga gaganapin? Pati ako nalilito sa mga announcements sa dyaryo. Kaysa San Dionisio, sa Cathedral. Saan mo talaga? Sa Baguio po, Dad. Baguio? Good. I think I need a vacation. And don't worry, Rosa Camila. Dadalo ako sa kasal mo. Pero huwag mo ipagsasabi dito sa mga mangkukulam sa Malacanang. Para hindi sila makadalo. Thank you, Daddy. Oh, finally, my favorite daughter is getting married. At hindi kay Carlito Valiente. Timing din naman pala ang pag-alis natin doon. Na-raid na naman pala tayo. Ba't hindi pa sumasagot yung si Miguel? Sumagot na. Hinahanda lang yung bago natin dito. Si Nestor, ba't hindi pa nagpapakita sa atin? Ayun, kasama raw yung asawa niya. Kasi kumahan naman daw sila sa Baguio. Mabuti pa yung dalawang yun. Honeymoon lang. Si Rosa Camila kaya, matuloy pa yung kasal nila ni Rafael. Mamaya tawagan mo si Rosa Camila. Papuntayin mo na dito. Si Charlie lang gusto mong patayin. Bakit kailangan pa natin tawagan si Rosa Camila? Ano ka ba naman? Mamamatay yung bata. Hindi man lang makikita ng nanay niya kung paano mamamatay yun. Ay, nakakaawa naman. Gusto ko nandito si Rosa Camila pag namatay si Charlie. Okay? Para man lang sa huling hininga ng bata, magkita silang mag-ina. Okay? Mabuti na lang pinagsabihan ako ni Mrs. before. Kaya nakapaghanda kami ni Guada. Kaya lang, may hinihingi siyang kapalit. Kasama niya nung si Rosa Camila. Tinatanong kung nasaan ka. Pero hindi ko sinabi. Andres, may nakakita ba sa'yo tuwing pupunta ka dito? O may napansin ka bang sumusunod-sunod sa'yo? O wala naman. Bakit? Wala naman. Paranoia lang siguro. Okay naman ba yung mga securities mo? I can get you more para mawala lang yung paranoia mo. Sige, please. Positive identification po, Miss Montemayor. Sino naman kaya gagawin to kay Dr. Galvez? Yun nga pong pinag-aaralan namin pero meron na pong forensic team na mag-check sa bangkay. Sir, please do your best to get to the bottom of this. The family is counting on you. We'll do our best. Excuse me. Dali na yan sa ambulansya at dali sa morgue. Marami na kami! You're getting good.
Thank you. Mami, may nakita ko mga bote ng alak sa sa basurahan. Umiinom na naman si Mami. Mukhang galing ho sa kwarto ni Ate Amande. I think she's breaking up. Tinatago niya lang sa atin. Mukhang tinutubuan na ng konsyensya tong kapatid kong tomboy, ah. I'd better talk to her. Pakitikman mo nga. Ginarote. Underworld criminals ang may gawa nito. Wala man lamang findings o mga marking sa buong katawan. Educated underworld criminals. Hindi man lang po ba kayong papaimbestiga, Lola? Oh, we'll go through the motions, pero hanggang doon na lang yon, Guada. Paano natin malalaman kung sino po talaga nagpapatay sa kanya? Kailangan pa ba nating malaman kung sino yung gumawa niyan? Sila iluminada ito. Paano kung malaman nila ang dahilan kung bakit pinatay si Dr. Galvez? Eh di sa atin din ang bagsak ng lahat ng ito. Tomas, kasasabi mo lang sa akin that we have to trust each other. And now here you go again. Okay, okay. I'll drink half of this coffee. Okay? Thank you. I baked you a cake. Hello? Hello, sino ba to? Hello? Anak, sino ba yung kausap mo? Ma, hindi ko kilala yung lalaki eh. Nasa kanya daw si Charlie. Ha? Eh baka nanloloko lang yan. Kung wala si Charlie kay Carlito, tatawag yun sa'yo. Eh, pero ma, na-describe niya yung damit na sinuot ko kay Charlie nung umalis sila ng daddy niya eh. Tawagan mo si Agent Yabes. Eh, ma, hindi ko daw pwede ipagsabi. Bukas na pumunta ako dun sa isang resort. Doon kami magtatagpo. Isama mo si Panfilo, ha? Charlie! May tumawag sa akin ang sabi, nandito daw ako'y matatagpuan tapos yung bata daw nasa panganib. Ha? Charlie, halika na, anak!